May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Huwag mo nang abangan si Dwight, hindi na yun lalabas. Wow! Huwag mo nang si Dwight, Dwight Wamos. si Dwight Wamos. Naniniwala ka ba na may mga personal kang problema na hindi mo ma-share sa partner mo? Or nagawa mo na ba mag-keep ng mga personal problems sa partner mo? May times na may mga problema ako, lalo na kung battle ko against sa sarili ko. Hindi ko siya na-open. Pero, lately kasi, parang sa atin, mas nagiging open kasi ako eh. Depende siguro sa partner. Pero na-try mo nang mag-keep before sa mga partners mo ng personal problems Oo naman. sa ibang tao ka pa Oo. ibang tao yung kukontakin mo, sa kanila ka iiyak. Yes. Okay. Yes, na-experience ko yan. Bakit ka nakapag-keep sa kanila ng problema? Sila ba yung problema? Sometimes. Kayo pala de joke lang. Hindi. Parang kasing feeling ko, hindi sila yung taong parang wala sila maaambag. Charing. Talaga. Wala kayong maamad. Joke lang. Yung level nila dun sa, parang feeling ko, hindi. Sabihin lang sa'yo, ikaw, bahala ka. Decision mo. Naging partner pa kayo. Joke lang. So, kaya nga, yung pagiging open ko sa partner ko, depende yan sa partner. So, parang hindi ganun talaga parating magiging best friend mo yung partner mo, no? Oo, depende yan kung paano yung partner mo. Kasi minsan, may mga partner kasi na hindi pa ganun yung isip nila about sa mga bagay-bagay. Ikaw bahala, ganun. May mga partner kasi na ganun. Pero kung yung partner mo is parang meron siyang mga isasuggest sa'yo na ikaw, sa tingin ko, mas okay kung gawin mo to, yung gawin mo yung ganyan. May mga partner na ganun. Mas madaling mag-open. Tulad mo, sa'yo, nakakapag-open ako kasi may mga sinasabi ka sa akin na mga situation. May mga ex naman ako na ang sasabihin lang sa'yo, ikaw bahala ka. Siyempre, ikaw ba, mag-open ka pa ba sa ganong klaseng ex kung ang sasabihin lang sa'yo, ikaw bahala ka. O kaya ang sasabihin sa'yo, wait lang, ang dami ko na rin kasing problema eh. Yan, isa pa yan, di ba? Parang hindi ko na kayang ma-absorb yung mga problema mo. Huwag mo na dagdagan. Mag-open ka pa ba sa mga ganong klaseng response? Ay, may mga salita pa na yung huwag mo nang kasi pinag-iisip yung mga ganyan, babaw. True. Ako nakaranas din ako ng ganyan eh. Pagod siya sa trabaho, pag nag-open ka sa kanya, sabihin niya, pagod na ako sa trabaho, na-absorb ko pa yung sinasabi mo. Parang, okay, sorry, ganyan. Hindi mo alam kung weak yung personality nila o sobrang dami ba nilang problema o baka masyado kang toxic. True. So, hindi mo na alam. Kaya sa ibang tao ka na lang mag-open. Nga lang tayo magkikita eh. Puro problema pa. Parang ganon. Paano kapag halimbawa nalaman mo yung partner mo, meron pala mga pinag-o-openan ng mga certain people na hindi mo alam, may problema na pala siya, tapos hindi niya na-open sa'yo. Not necessarily ikaw ang problema, pero ano ma-feel mo kapag ganon? I-respeto mo ba yung ganong habit niya o ganong ginagawa niya, approach niya sa mga problema niya? Na hindi niya sinishare masakit siya eh. Masakit siya sa part yung... na pero kasi, ang tanong, bakit ba hindi nag-o-open sa'yo? So, parang sa sarili ko, bakit ba siya hindi nag-o-open? Ano ba kasing ginagawa ko pag nag-o-open siya? Ano ba kasing sinasabi ko sa kanya? Nadadagdagan lang ba yung problema niya pagka may mga sinasabi? Parang ganun. So, masakit siya sa part ko na sa iba siya nag-o-open. Pero siguro may reason. Unless na lang iba naman kasi yung reason na ang ayos mo naman kausap. Tinutulungan mo naman siya, pero sa iba pa rin siya nag-o-open, baka may mali. Hindi na sa'yo. Baka nagpapa-comfort na siya sa iba. Ganyan. Pero paano kapag yung malalalim sabihin niya sa'yo, malalalim kasi yung problema ko, naiiyak ako mababaw.